He has said that He will bring me home, and day by day I know He will lead me until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus, and all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus, and all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Amen. Tayo po ay pasamandaling tumayo. Tayo po ay muli po nating ideklara ito pong ating confession of faith. Yung katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at mayroong pagkaunawa. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation, and Christian living. Amen. Habang tayo po nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Buksan niyo po ang iyong mga Biblia sa Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ito po yung the temptation of Jesus. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 11 ay sabay-sabay po tayo. Basahin ko po ito sa NIV version. Matthew chapter 4 verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was after one and hunger. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that is out of the mouth of God. Verse 5, Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. And said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Verse 7, Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and willeth him all the kingdoms of the world and the glory of them.
Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Then said Jesus unto him again, he said, Satan, Satan, worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Altogether, then the devil left him and angels came and attended him. No, tayo pa sa madaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong banal na salita at patuloy mo nga itong pagpalain sa buhay ng bawat isa. At patuloy namin itong itinataas sa iyo, Panginoon, mga gawain sa lugar na ito, maging salita mo na aming pagninilayan. Gawin mo nga itong ganap, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. This is about the temptation of our Lord Jesus Christ. Sino po ba rito ang nakakaranas o hindi pa nakakaranas ng temptation sa Tagalog ay tukso? No? Parang sa kanta ni Eva Eugenio, no, na tukso, layuan mo ako. Sino to hindi nakakaranas ng tukso? O hindi tunutukso, maliban sa mga bata, no, na lagi nagtutuksuhan. No, lahat po tayo ay nakakaranas o pwedeng makaranas ng tukso. O sa ibang salin o ibang lengguwahe, yung testing na tinatawag. At kapag tayo natutukso o tinutukso, paano po natin ito napagtatagumpayan? Napagtatagumpayan po ba natin ang mga tukso? O tayo ay nahuhulog lagi sa tukso? No, yan po yung mahirap. No, tayo po ay laging nahuhulog sa tukso. At minsan kapag tayo nahulog sa tukso, di na tayo makaahon. Para itong isang kumunoy na unti-unting humihila po sa atin, hanggang sa hindi na po tayo makawala at tayo po ay maging slave na po doon po sa tinatawag na tukso. No? Paglabas po natin ng tahanan, hindi lang po pala paglabas ng tahanan, maging sa tahanan po natin, maraming tukso. Paglabas ng tahanan, sa trabaho, sa community, sa eskwela, saan ka man pumunta ay merong tukso. Kahit saan po talaga. Minsan dala-dala nga natin tukso eh. Ano yung tukso na lagi po nating dala-dala? No? Yung cellphone, no, 24/7 dala-dala po natin, no, yung minsan kahit this oras ng hating gabi o madaling araw na, no, nakatutok pa rin tayo sa cellphone natin. Ang pinakamabigat po noon, lahat ay kaya nang i-access ng cellphone. Kaya mag-ingat po tayo, maging ating mga anak na may mga cellphone o pinapagamit po natin ng gadget po na ito. Baka isang click po nila, magkamali po ay meron po sila ma-access na hindi po nila dapat na makita. Na dapat ay para lamang sa mga mag-asawa. No, yun po yung tinatawag na tukso. Kasama po natin ang tukso. Ang tanong ay, paano po natin napagtatagumpayan? O paano mo mapagtatagumpayan kapag nandyan yung tukso? Sabi ng iba, palay na ngay lumalapit. No, palay na lumalapit sa manok. No, ano ginagawa ng manok? Diba? Tutukain na talaga. Walang manok na hindi tumuka sa palay. No, kaya sa ating mga lalaki, no, kapag palay na yung lumalapit sa manok, no, tinatanggihan ba natin yan? 90% hindi po talaga tumatanggi yung lalaki, no, sa tukso, no, kapag nandyan na po talaga, no. Yun po yung realidad po sa panahon po natin ngayon. Pero paano po natin mapagtatagumpayan itong tinatawag na temptation? Kaya ating po pag-inilayan po sa oras about overcoming temptations. Tayo po bilang mga mananampalataya ay naharap sa iba't ibang mga pagsubok. Sino rito hindi umaharap sa pagsubok? Wala. Lahat po tayo ay naharap sa pagsubok at minsan sinasabi natin matinding pagsubok. At kapag nandiyan yung pagsubok, bilang mananampalataya, paano po natin ito hinaharap at paano po natin ito napagtatagumpayan? Hindi naman po pwedeng i-google nyo lang. Itanong nyo lang kay ChatGPT kung paano mapagtatagumpay ng tukso. No, hindi po. Ito po ay personal at ito ay meron po tinatawag na action na dapat po tayong gawin. At dito po, hindi, maging ating Panginoon Jesucristo ay hindi po nakaligtas sa panunukso ng dyablo. Kung si Jesus ay hindi naligtas sa panunukso ng dyablo, how much more tayo mga
mananampalataya. Na galit ang diablo sa atin. No, kaya wag po natin sabihin na wala po tayong kaaway. Meron po tayong kaaway, ang diablo. Galit na galit po ang diablo sa atin. Kapag tayo gumagawa ng kabutihan para po sa ating Panginoong Diyos, galit na galit po ang diablo sa atin, hindi po siya natutuwa. No, para po siyang tao na pag nakikita tayo, ay nasisira ang kanyang araw. Tignan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo yung katabi nyo. Ano? Nasisira ba yung araw nyo pag nakikita yung katabi nyo o mas nagiging enthusiast kayo kapag nakikita yung kapatid ninyo, no? How believers can face and overcome temptation. Ito po ay napakagandang tema po sa araw po natin ngayon. Kung paano po natin mapagtatagumpayan itong tukso. At lahat po tayo ay naharap sa tukso. At maging sa mga oras na ito. Baka mamaya tinutukso na tayo. Nako, yung sinampay ko sa labas, baka umulan. No? Nako, yung naiwan ko yata yung rice cooker, nakasaksak pa, hindi pa yata inin yung rice cooker. Ano kaya ulam ko mamaya? Saan kaya ako pupunta mamaya? Saan kaya kami pupunta? Ano kayang gagawin natin? Bukas. Ang dami natin mga iniisip maging sa oras na ito na supposed to be nakafocus tayo sa pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos, pero lumilipad ang ating mga isip. Nakatingin kayo sa akin, pero ang isip ninyo ay nandun na sa SM, sa Robinson, saan pa kayo pupunta? Sa Tagaytay? No? Sama natin all homes naman kasi lagi si SM at Robinson lang. Ang dami nating mga iniisip. No, baka yung pagkain namin mamaya ay wala pa. No? Part po yan ng panunukso ng diablo na huwag tayong mag-focus sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayon tignan po natin at patuloy natin pag-aralan, paano po ba natin mapagtatagumpayan itong mga tukso na ito na patuloy po nating nararanasan o mararanasan. Naalala ko ito isang bisita natin, kamukha siya ng isang professor namin sa Bible School. Sabi ko, parang si Pastor Reverend Ventura yun Ferdy Ventura. No, kamukha niya po. Kasi sabi ko, dito si Reverend Ventura. Overcoming temptation. No? Ito po yung pahayag po rito ng banal na kasulat sa chapter 4 po kung saan nagsimula po ito nung si Jesus daw po ay dinala po nung Santong Espiritu dito po sa ilang. No? This happened soon after the Spirit descended on Jesus at His baptism. Nagsimula po ito nung si Jesus ay binautismuhan doon po sa Ilog Jordan. Nung sa atin po nung naiproklama muna na ikaw ay tunay na mananampalataya through water baptism, doon na po dumating po yung mga tinatawag na pagsubok o yung temptation. And led up of the Spirit into the wilderness. Dinala ng banal na Espiritu, Santong Espiritu si Jesus, doon po sa ilang, referring to the elevation of the Judean wilderness. In verse 2 and verse 3, Jesus had fasted for 40 days and 40 nights. Sabi po sa verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. Hindi po siya kumain, hindi po siya uminom ng 40 araw at 40 gabi. At siya po daw ay, sabi ito, nagutom. Ito yung pagpapakita ng pagiging human ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kanya pong pagpa-fasting, this is a remarkable human endurance, indicating the physical strength. Kasi nung dumating na po yung tatlong matinding pagsubok o patinding temptation sa ating Panginoon Hesukristo, na siya po ay ready, siya po ay handa. And his real physical hunger serves as the setting for the first temptation by the tempter. Ang sabi ng diablo, if you are the Son of God. Balik po tayo doon sa chapter 3. Yung binautismo po si Jesus, sabi po dito, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. At sabi sa verse 17, sa chapter 3, and a voice from heaven said, this is my Son, whom I love.
With him I am well pleased. So dito po nagsimula po yung panunukso ng dyablo nung si Jesus ay matapos na mabautismuhan. Ito na yung pasimula ng kanyang ministry, yung kanyang public ministry. Kaya sabi ng dyablo, if you are the Son of God, if you are the Son of God, minsan binabalik na sa atin ang tanong, tayo po ba ay mga anak ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Yan yung tempt sa atin ng dyablo. Anak ka ba talaga ng Diyos? O anak ka ng dyablo? If you are the Son of God, it proves that He is in fact the Son of God. No questions asked. Sa atin bilang mananampalataya, si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at siya ay Diyos. No questions asked po tayo dyan. But, iba po yung pakahulugan po ito ng dyablo. In Matthew chapter 4, verse 2, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Meron na agad na hamon dito po sa ating Panginoon Jesucristo. And all temptation comes when we are at our weakest point and when we are alone. Kapag tayo yung mahina, no, dyan po present lagi ang kaaway. Dyan present ang dyablo, lalong-lalo kapag ikaw ay mag-isa. Kapag tayo ay mag-isa, marami ng mga bagay na hindi maganda pumapasok sa ating mga kaisipan. And who are you when no one is looking at you? Maaring sa karamihan ay mabait tayo, marami sa karamihan tayo ay maayos, but who are you when no one is looking at you? All temptation comes when we are at our weakest point and when we are alone. And in the case of Jesus here, the devil realized that Jesus had not eaten for 40 days. Alam ng dyablo, nakita ng dyablo, at sinusubaybay ng dyablo si Jesus. Hindi ko makain ito ng ilang buwan na. May isang buwan, 40 days. Siguradong gutom na ito. Kayang-kaya ko na itong paikutin. Kaya ko na itong itrap. Tandaan po natin, ang dyablo, hindi po siya omniscient. Hindi po siya omnipresent. Hindi po siya nasa sa lahat ng dako. Limited lamang po ang kilos at galaw po ng dyablo. Ang ating Panginoong Diyos, ang omniscient, omnipresent na Diyos. Ang Diyos natin, yung kanyang presensya ay nasa sa lahat ng dako. But yung dyablo ay limited lamang po. Dahil hindi po siya Diyos. At dito po sa case po na ito, sinusubaybay at binabantay ng dyablo ang ating Panginoon Jesucristo at nakita niya na for 40 days hindi siya kumakain at sabi po dito, he was hungry, nagutom. Yan ang kalaban natin. Kapag nagutom na tayo, andyan na, no? What are the ways and tactics of Satan to deceive human? Maraming mga pamamaraan, maraming mga taktika itong dyablo para tayo ay tuksuhin, para tayo ay dayain. Kagaya ng ginawa niya kay Eva at Adan. Marami po. No? Maging si Moses po. For 40 days and 40 nights siya po ay nag-fasting din po sa Mount Sinai. At maging si Elijah, nag-fasting din po siya ng ganong kahabang panahon. Pero hindi po alam ng dyablo na mas malakas ang ating Panginoon Jesucristo kumpara sa kanyang mga taktika o sa kanyang mga plano. Ano ba yung tatlong temptation po dito na ginamit ng dyablo dito sa ating Panginoong Jesucristo? Una po yung tinatawag na the physical test. The physical test sa verse 3 and 4. Sabi po ito ng dyablo, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kinwestiyon agad po siya ng dyablo, kagaya ng ginawa niya kay Eva at Adan, if you are the Son of God. Sabi ng dyablo, sige nga kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos,
Kung ikaw nga talaga ay Diyos, tell these stones to become bread. Bakit bread, no? Bakit tinapay, no? Bakit tinapay yung bakit pagkain yung ginamit na taktika po ng diablo po rito? Kasi nga si Jesus ay gutom. Siya po hindi lang pala gutom na gutom. For 40 days and 40 nights siya po ay hindi kumakain, hindi po siya umiinom. Kaya itong taktika ng diablo ay gamitin itong tinapay bilang pagkain para masilo niya at madala niya sa trap itong ating Panginoong Jesucristo. If you are the Son of God. Una, the devil used tricky question. The devil used tricky question or complex question, trying to plant a doubt in Jesus' mind that he was the Son of God. Yan ang gusto ng diablo, na mag-alilangan si Jesus, na siya nga ay anak ng Diyos, that he is God. Use tricky question. At marami sa atin din po yan sa panahon natin ngayon. Yung mga scammer, sino rito yung mga na-scam na? Ako na-scam na po ako dyan, no, sa FB. Na-scam na po ako dyan sa FB, yung umorder ako sa FB. Hindi pala dapat umorder sa FB kasi hindi mo na ma-return. Pagdating sa akin ng item, ang in-order ko, welding machine. Ang dumating sa akin, yung stand, tama, holder. Cellphone holder. Pero, okay lang kasi 6 na piraso naman. Na-scam ako. Kasi nga, maraming mga tricky question po doon. At maging taktika po ng diablo ay ginamit niya itong pamamaraan ito upang trying to plant a doubt in Jesus' mind. Sige nga, kung ikaw ay talaga anak ng Diyos, o kung ikaw talaga ay Diyos, kaya mong gawing tinapay itong bato para makain mo na. Di ba gutom ka na? Pati hindi mo gawing tinapay itong bato para makakain ka na at mabusog ka na. And the devil measure his ability. Tell these stones to become bread. Na sinusukat ng diablo itong kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto niya po talaga ay si Jesus ay maibagsak niya. Measure his ability. Tell these stones to become bread. And insist to take the bait. Ang sabi ng diablo kay Eva, masarap to nga prutas. Tsaka hindi ka naman mamatay pag kinain mo to. Diba? Use tricky question. Measure their ability. And insist to take the bait. But Jesus answered, it is written. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito yung sagot ng ating Panginoon Jesucristo sa panunukso nitong diablo. Ito pong physical test sa ating Panginoon Jesucristo. It is written, nasusulat. Ano yung nasusulat? Ano yung nasusulat? Ginamit ng ating Panginoon Jesucristo yung salita ng Diyos, yung salita niya mismo, ang kanyang ginamit upang baliwalain itong pangungutya, itong pag-attempt nitong diablo o pagtetest po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano yung nasusulat? That man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain. Opo, tama, kumakain po tayo para tayo lumusog. Kumakain tayo para po tayo mabuhay. Pero hindi po dyan nakasalalay ang ating buhay. Nakasalalay ang ating buhay, saan? Sa ating Panginoong Diyos. Sa kanyang layunin. No, hindi po sa pagkain. Hindi sa mga vitamins. Kundi sa ating Panginoong Diyos nakasalalay ang ating buhay. Kaya sabi ni Jesus dito, man does not live on bread alone. Hindi sa tinapay lamang tayo pwedeng mabuhay.
kundi ang buhay ay nagagaling o nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang alam ng dyablo, dahil gutom si Jesus, ay kukunin yung kanyang suggestion na gawing tinapay itong bato. Na mabibitag niya sa kanyang bait itong ating Panginoon Jesucristo dahil nga siya ay gutom. Kaya sa ating malimit, ganyan din po tayo. Tayo po ay nahuhulog doon po sa tinatawag na bait ng dyablo. Dahil sa mga physical test po nito. Ang pinakamagandang solution pa po pala dito, sabi ng Biblia, it is written. Nasusulat. What is written? That man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kapag tayo pala'y tinetempt na ng dyablo, kapag tayo pala'y naharap na po sa matinding pagsubok, ang sagot pala po natin, dapat, it is written. Ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol doon sa problemang nararanasan natin? Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa temptation na yan na nasa harap natin? Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga struggle natin sa buhay na yan na present sa atin ngayon? Ang kasagutan po ay makikita at matatagpuan po natin sa banal na kasulatan, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Aside from that, tayo po ay pwedeng mahulog dito po sa tinatawag na temptation. The victory in each aspect of the temptation is related to Jesus' use of Scripture. Ito po ay binanggit po ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ito po ay kanyang in-utter. Ito po ay kanya pong present sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. That the source of bread is more important than the bread itself. He is in fact the living bread, our Lord Jesus Christ. Kaya hindi po kailangan gawing tinapay ang bato. He is the living bread. He is the bread of life. He is the source of life. Kaya hindi po kailangan gawin po yun. No, kaya, ang sagot po ni Jesus ay yung salita ng banal na kasulatan. And in verse 5, the second temptation happened in the holy city. This is the Jerusalem. Sabi po rito, verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. No, yung pinnacle of the temple, about 450 feet po yun. Ang taas po nun. Yung temple po na tinutukoy po rito. This time, the devil quoted from the scripture. O ngayon, sabi po sa verse 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down for it is written. Ibinalik ng dyablo kay Jesus ngayon itong salita ng Diyos. He will command His angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ngayon, no, ibinalik nitong dyablo kay Jesus, ito po nga sa Psalms chapter 91 verse 11 to 12. For it is written, sabi ng dyablo. Ngayon, ang labanan ngayon, sa salita ng Diyos, laban sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sino naman dito yung nagsasabi ng katotohanan? Kaya tayo dapat maniwala po dito. In order to get Jesus to sin and ultimate to shake his faith in the word. Sabi ng dyablo, for it is written also, he will command his angels concerning you. And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Magpatihulog ka dyan. Dito sa templo. Sasagipin ka naman ng mga anghel, di ba? Pwede ka magpatihulog dyan. The sin was in Jerusalem. The temptation was outside the temple. In fact, it was on the top of the temple. And in verse 6, the tempter asked again, whether Jesus is the Son of God, throw yourself down.
throw yourself down. Magpatihulog ka. Di ba sinasabi naman sa kasulatan, He will command His angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Kahit magpatihulog ka yan, sabi ng Diablo. Di ba sasagipin ka naman ng mga anghel mo. Hindi sasahid ang iyong paa sa lupa. At ikaw ay hindi maaano. No? This is about the second na temptation, the mental test. The mental test. Kayo na po yung physical test. This is about the mental test. The devil twists the meaning of the scripture. Ito po yung napaka-importante po sa atin bilang mga mananampalataya. Ang Diablo, ang gawain niya po ay baluktutin itong salita ng ating Panginoong Diyos. Itong diretso na salita ng ating Panginoong Diyos, ginagawang baluktutin ng Diablo para mag-fit sa kanyang gustong mangyari. Twist the meaning of the scripture. Out of context po itong sinasabi po ng Diablo. Patungkol po sa kailan pong argumento na ito. Kaya napaka-importante po yung context ng Biblia, yung context po ng ating pong binabasa. Hindi po pwede po tayong pick and choose lamang sa mga verses po sa Bible. At alam po natin yung context. Kagaya po nito, ginamit din ng Diablo kay Jesus itong salita ng ating Panginoong Diyos. For it is written, sabi ng Diablo. Nagbabatuhan ngayon sila ng mga verses. But the devil twist the meaning of the scripture. At pangalawa po, the devil wants to show sign and wonders. Gusto makita ng Diablo. Ito nga kababalaghan na gagawin ni Jesus na kapag siya nagpatihulog, hindi siya maano. Alam ng Diablo. Alam ng Diablo na itong kaharap niya that Jesus is the Son of God. Alam ng Diablo yan. Alam ni Satan po yan. Yung kanyang kaharap that He is Jesus, the Son of God, the Messiah, the Anointed One. Alam niya po yan. Pero gusto niya po magbigay, no? Gusto niya magbigay kay Jesus ng doubt, no? Para makuha niya po yung attention po ni Jesus. And wants God to put to the test. Sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, Jesus answered him in verse 7, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Sabi din po yun sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Na huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Sino yung sabi ng totoo? Yung sinasabi ng Diablo na, it is written, He will command His angels concerning you. At ang sagot naman ni Jesus na nasa Biblia din, do not put the Lord your God to the test. Sa kailan pong argumento, tinetest ng Diablo itong ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus, do not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Dahil out of context yung argumento. Ikaw ay nanunukso, tinutukso mo ako, tinutukso mo si Jesus. Pero sinasabi ng Biblia, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At maging sa atin din po, no? Huwag po natin subukin ang ating Panginoong Diyos. Ano yung sinasabi ng mga magulang, mga nanay, kapag nagagalit na sa kailang mga anak, huwag niyo akong subukin, ha? No? Huwag niyo akong subukan, huwag niyo akong subukin. Baka makita kayo ng tigre. Sino rito yung kumpleto pa yung hanger sa bahay? Hanger po. Nawa yung hanger nyo, plastic, huwag po yung bakal. Kasi hindi po, ano po yan, magkukorte po sa puwet po ng bata po yun pag pinalo nyo. Huwag po natin subukin ng ating Panginoong Diyos. No, kagaya po doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 16 po. No? This is the mental test. The devil wanted to twist the meaning of the scripture. Gusto pong baluktutin para mag-fit sa kanyang theology, mag-fit sa kanyang doktrina. At sa panahon po natin ngayon, lagana po ngayon na tinutwist po yung mga verses sa Bible
para mag-fit po sa mga doctrine ng isang iglesia na yon. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya nga po, in-encourage natin ang bawat isa na aralin po natin ang Biblia ang hawak po ninyo. Kung may mga Bible po kayo, aralin po ninyo yan. Aralin po natin yan. Pag-aralan po natin yan. Hindi po yan nakatambak lang po doon sa isang lugar na pwede mo na isulat yung pangalan mo sa kapal na po ng alikabok. Para po tayo hindi maligaw, hindi po tayo madaya, at malaman po natin yung bawat context ng Biblia, kailangan aralin po natin. Kagaya po yung gera po sa Middle East. Middle East ba yung Israel tsaka ano? Yung Israel tsaka yung Iran. Alam po ba natin ang context ng bakit sila hanggang ngayon ay nag-aaway? Yung ba ay politika ba yun? O yun ay may kinalaman sa kailang relihiyon? O ano bang yung context na kailang pinag-aawayan na yan? Kung di po natin malalaman yung ugat ng kailang away, ng kailang gera, no? Maliligaw po tayo. Pwede natin paniwalaan yung Israel, pwede natin paniwalaan yung Iran, kung saan tayo bias. Pero dapat malaman po natin, ano ba yung context ng kanilang gera na yan? Ano ba yung pinaghuhugutan nila? Bakit sila nagkakaganyan? Wala silang tigil sa away po na yan. No, kagaya rin po sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tayo basta magbabato ng verses para lamang patamaan ng isang kapatid. Dahil, para sa ito, di ba? No. Dapat alam din po natin kung anong context po nito. Alam po natin kung ano po yung broader meaning po nung text po na yun. Nakagaya ng ginawa po ng Diablo, out of context po yung kanyang binitawang salita. Hindi porke marami kang memory verses, hindi porke puro verses sa Bible lumalabas sa iyong mga bibig, pero out of context naman, mas delikado po yan. Baka labas po natin yung kulto. Kasi ang gusto nating i-impart ay yung ating pong kaisipan, hindi po yung kaisipan po ng Biblia. Ang dapat po natin i-impart kung ano po yung sinasabi ng Biblia as is, where it is. Hindi po yung gusto nating mangyari. Kasi sa panahon po natin ngayon, talagang tinutwist na po ngayon. Tinutwist na yung verses sa Bible para lang mag-fit sa kanilang doktrina. Kaya nga po ini-encourage ko ang bawat isa na tayo po yung mag-aral, magbasa. At kung meron man akong nabibitawan ditong salita na against sa Bible, pagbaba ko po ng pulpit, pwede po akong kausapin. Sabihin niyo na, Pastor, mali po yung verse mo, mali po yung text mo. Open po kami dyan for correction. No, kaya nga po tayo nandito, tayo po nagpapalakasan sa salita po ng ating Panginoon. At malaki pong pananagutan ko sa inyo. Dahil kami yung mga tagapagturo. Mas malaking pananagutan po namin. Kaya mag-ingat po tayo, no? And so many times today, the enemy will come to us using passages from the Scripture to make us believe that we are not of God. Hindi po talaga nagbabago ang Diablo. Yung kanyang taktika from the beginning, hindi pala from the beginning, kanyang taktika mula doon kay Eva at Adan, hanggang sa panahon po natin ngayon, the same tactics. Pares lamang po kanyang taktika. Kaya maging aware po tayo. No? The devil never changes. It is the same devil and the same tactics. And the right way to counter the tactics of the devil is in verse 7. Sabi po dito, do not put the Lord your God to the test. Yun yung context na kailangan argumento. Dahil tinutukso mo ang ating Panginoong Hesukristo, tama pa yung sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag mo subukin ang Panginoong mong Diyos. Dahil yan nasusulat. Yan yung sinasabi ng badal na kasulatan. Okay, mag-iingat po tayo. God is not interested in convincing us through our mental capacity. He wants us to believe from our hearts. It's a mental test.
Hindi porke magaling tayo, marunong tayo, ay tayo na yung tama. And most of the time, sa panahon natin ngayon, kung sino pa yung mga sinasabi natin napakagagaling, napakarunong, mamahala, mamuno, no? Siya pa yung sinasabi natin mga corrupt. Kaya mag-iingat din po tayo sa mga bagay po ito. This is the mental test. No? At pangatlo po, this is the material test. Sa verse 9 to 11. No? Ito na yung medyo napakabigat po rito. The material test, verse 9 to 11. Sabi po dito, and again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi ng diablo, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Tignan po natin pag pinag-usapan natin yung context, kapag ito yung kinote mo sa isang tao, ito lang po yung quote mo sa isang tao, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. No, lahat ng mga bagay ay ibibigay ko sa iyo if you will bow down and worship me. Kapag yan yung ikinukot mo sa isang tao, baka pwede maniwala sa iyo na, o nga no, ibibigay ni Lord. Lahat ng mga pangangailangan ko. Ibibigay ni Lord all this Ibibigay ni Lord lahat ng mga bagay na pangangailangan ko. Ibibigay ni Lord lahat ng mga gusto ko. Kung ako'y sasamba lamang sa Kanya at pupurihin siya. Pero, ano ba yung context nito pong verse 9 po na to? Yung diablo ang nakasalita dito. Yung diablo ang nakasabi po nito. Na ang mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka sa akin at sasambahin mo ako. Imagine. Kayang sabihin ng diablo to sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya niyang labanan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan nito na if you will bow down from the time of Lucifer. No? Ito na po talaga yung gusto ni Lucifer. Na siya yung mamuno. Higitan niya ang ating Panginoong Diyos. Ano sabi ni Lucifer? Mauupo din ako dyan. Ako yung papalit dyan. Ano ibig sabihin nun? Ako yung papalit dyan sa Diyos. Ako yung mamumuno dito. Ako yung magiging Diyos. Same thing. Ginamit pa rin ito sa ating Panginoong Jesucristo. If you will bow down and worship me. The devil wants to bow down to earthly things. For Christ to fall down to Satan. The devil wants to bow down to earthly things. For Christ to fall down to Satan. Imagine, ipinakita ng diablo ang lahat ng karangyaan ng mundo. Nasa taas na ng bundok. Lahat ng nakikita mo na yan. Lahat ng natatanaw na yung mata. Ibibigay ko sa iyo yan, no? Sabi ng diablo. Mapapasayo yan. Sa isang kondisyon. Lumuhod ka sa akin at sambahin mo ako. Ganyan yung taktika sa atin ng diablo. No? Na ibinibigay sa atin yung mga magandang bagay, mga secular na bagay. Ang kapalit naman nun ay ano? Kaya minsan mag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng kayamanan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa verse na to nagpapakita na maging ang diablo ay kayang magbigay ng kayamanan. Kayang ibigay ang mga bagay na ito. Kaya mag-iingat po tayo. Ang sabi po dito, all this I will give you if you will bow down and worship me. Kaya po ba natin ipagpalit ang karangyaan ng sanlibutan ito para sa ating Panginoong Jesucristo? O kahit na maghirap tayo, basta meron kang Kristo sa iyong puso, ay enough na. O kahit ipagpalit. Kahit ipagpalit ang ating pananampalataya, kapalit ng karangyaan ng buhay. Kasama kayo na hindi po lahat
ng mga kayamanan, hindi po lahat ng karangyaan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya mag-iingat po tayo, baka yan ay galing sa dyablo. Baka yumaman tayo dahil tayo tumama sa loto. Sino tumataya sa loto? No, hindi po maano po yan, hindi po yan maka-kristyanong pamumuhay. Ang loto po ay sugal. Huwag po natin ibigay o ilagak dyan yung ating swerte. At huwag po kayo maniwala sa swerte dahil yan po ay malas. Diba, yumaman ka dahil nanalo ka sa derby, no? Yung mga sabongero, di ba? Derby. Malaking panalo sa derby, daan-daang libo din. Misa, inaabot ng milyon ng panalo sa derby. Lalo na sa loto. No, yun po yung sabi na, hindi po lahat ng karangyaan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Pastor, magbibigay naman ng tithes pag tumama ako sa loto eh. May pangako naman kay pastor na tutulong ako sa church pag tumama ako sa loto. Pwede maganda yung motibo, pero mali yung pamamaraan. It's enough na yung makita kita o makita ka namin sa mga gawain. Secondary lang kung ano yung maibibigay mo o yung may ambag sa mga gawain. Importante yung makasama ka sa gawain. No? Devil wants to bow down to earthly things for Christ to fall down to Satan. Inaakit niya ang ating Panginoon Jesucristo sa kagandahan ng sanlibutan na kanyang ibigay kay Jesus kapalit ng kanyang pagsamba sa dyablo. Kaya ba natin gawin yun? Ipagpalit ang ating pananampalataya sa karangyaan ng sanlibutan. The material test and worship the created things. Sabi ng dyablo, I will give you. Satan is the ruler of this world. The God of this world. Dahil sa dami ng kasamaan, dami ng kasalan sa sanlibutan, ito'y dahil sa kagagawan ng dyablo na siyang nangunguna sa sanlibutan ito. The devil wants to worship the created things. Itong mga bagay ito ay nilikha lamang ng ating Panginoong Diyos. At ang gusto ng dyablo ay sambahin. Sino rito hindi nakakatulog sa gabi kasi maraming pera? O kasi iniisip baka may konti kumaluskos na sa likod. Tignan mo nga sa likod, baka may magnanakaw na, baka pasukin tayo dito. Sino naman hindi makatulog dahil walang pera? Parang pares lang, no? Pero mas mahirap matulog ang maraming pera. Mas mahirap po makatulog kasi hindi po talaga sila makatulog. Iniisip na lagi yung kayamanan nila, baka sila ay one time pasukin, baka one time sila ay patayin, nakawin na kailang mga pera. Samantalang yung walang pera, ang problema niya lang kung ano yung pagkain niya kinabukasan. Pero pag naitawin yung pagkain niya kinabukasan, no? Okay na. Worship the created things. No, yun po yung gusto ng dyablo, na sambahin itong mga bagay na nilikha lamang ng ating Panginoong Diyos. Maging mga angels. Mga anghel po, yung mga created beings po yan. Hindi po sila kasama ng ating Panginoong Diyos from the beginning. Sila po ay mga nilikha lamang ng ating Panginoong Diyos for specific purpose. Kaya nga po wala pong gender ang mga anghel. Kaya nga hindi po sila pwedeng magparami kasi wala po silang wala po silang reproductive organ. At yung kaligtasan po ay hindi po kasama doon ang mga anghel. Ang kamatayan ni Kristo ay para lang sa mga tao. Para lang sa kanyang mga pinili. At hindi po kasama doon ang mga anghel. Tatandaan po natin yan. Kaya yung mga anghel na nagkasala, wala na po silang chance. Wala po silang pagkakataon na maligtas. Kasi yung kaligtasan ay para lamang sa ating mga tao.
No, the devil wants to worship the created things. And the devil wants to compromise our beliefs or our faith. The devil wants to acknowledge the devil's lordship. Sabi ng Diablo, if you will bow down and worship me, hanggang dito, hindi po talaga makamove on itong Diablo. Hanggang dito, gustong-gusto talaga niyang sambahin siya ng ating Panginoong Jesucristo. Sambahin siya ng sannilikha. Pero nagkakamali po siya. And Jesus directly rebuked the devil. Ano sabi sa verse 10? Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Lumayo ka o lumayas ka, Satanas o Diablo. Dahil nasusulat. No? Worship the Lord your God and serve Him only. No? Yan po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pa yung nasusulat pa rin. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung sinasabi ng Biblia. Material test. Kapag tayo nakakaranas ng material test, ang sagot pa rin po yung salita ng ating Panginoong Diyos. No more, no less. Kapag wala ka na matakbuhan, wala ka na mapagkunan na dapat mong ibigay na decision, consult your Bible. Consult the Word of God. Ano ba yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos patungkol dyan sa mga naranasan po natin? At maging sa mga material test po na ito. Biglang may nagpadala sa iyo ng isang bag na pera, di ba? Lord, anong gagawin ko dito? May isang bag na pera. No, kaya pala may isang bag na pera, taga-custom pala yung tao na yon. The material test, no? Worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him and angels came and attended him. No? It is written, Jesus used the scripture. We must not serve the devil or sin. The desire of our hearts must be to please our God. Hindi to please the flesh, but to please our God. Yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Yun po yung ating dapat na i-please po natin ang ating Panginoong Diyos. And at the command of Jesus, the devil left him. No, sa isang salita lang po ng ating Panginoon Jesucristo, no? Umalis na po o lumayas na yung Diablo at iniiwan na po siya. And the angels came and ministered to him. Ito po yung context nung sinabi ng Diablo dito po sa verse 6. If you are the Son of God, He said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. No? Ito po yung context nung sinasabi po nitong Diablo. Dito po sa Psalms chapter 91, verse 11 to 12, the angels came and ministered to him. Dito po sa verse 11, ang context po niya, yun po yung sa sinabi po ng Diablo. The verse Satan tried to twist was fulfilled in God's way and in God's perfect timing. And sometimes it is difficult to recognize the enemy. But Jesus has had no trouble recognizing him, standing against him and removing him. Away from me, Satan. Away from me, Satan. It is written, nasusulat. Hindi po pwedeng lumayo ang Diablo maliban dito po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po natin kayang labanan, mapagtagumpayan itong temptation, itong gawa ng Diablo aside from the Word of God. Ang panlaban po natin ay yung salita ng ating Panginoong Diyos. Without the Word of God, hindi po natin kayang mapagtagumpayan
itong gawa ng dyablo. 100% tayo po ay babagsak. Tayo po ay mahuhulog sa bitag ng kaaway. Hindi po napansin, itong tatlong testing po sa ating Panginoon Kristo, ang laging sagot ni Jesus, it is written. Nasusulat. 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 3 beses sinabi po yan. Ang pinanlaban niya lamang ay yung salita mismo ng ating Panginoong Diyos. At bagay sa panahon po natin, hindi po outdated po yun. Hindi po outdated itong Bible na hawak po natin. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng struggle natin sa buhay, sa lahat ng aspeto ng testing natin sa buhay, sa lahat ng aspeto ng temptation po natin sa ating buhay, ang pinakamabisang sagot po dyan ay yung salita po ng ating Panginoon Diyos. And even in our sickness, kasama po yan sa physical test, our sickness, mga illnesses, salita po ng Diyos ang pwede po magpagaling sa atin. Lalong-lalo na po yung ating mga malalang kasalanan. It is written. It is written. Away from me, Satan. No? Kaya kung titingnan po natin, napaka makapangyarihan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Napaka makapangyarihan po ng ating Panginoong Hesukristo. Napaka makapangyarihan po yung kanyang salita. Isang salita niya ay tunay na mangyayari. Lahat ng binanggit po ng ating Panginoong Hesukristo ay natupad. At maging pangako niya po ay patuloy niya pong tutuparin. Overcoming temptation. Magsisimula lamang po yan kung paano po natin inuunawa ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung paano po natin ina-apply ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Overcoming temptation, hindi po yan basta magpipick and choose ka lang. Ito, ang ganda kasi na sinasabi dito. Life verse ko na to. No. Dapat alam po natin ang context ng mga life verses po natin na yan. Ang overcoming temptations ay magmumula sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Kami ay nagpupuri, dinadakila, at patuloy na pinapasalamatan ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, biniyaan mo kami ng isang pag-aaral kung saan ang aming Panginoon Jesucristo ay naharap sa isang matinding pagsubok. At maging sa buhay din namin, Panginoon, kami din ay naharap sa mga matitinding mga pagsubok. Kaya kami ay patuloy na nagpapasalamat dahil binibigyan mo kami ng paalala na kagaya nito. Binibigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Na maunawaan namin kung paano nga ba namin malalagpasan o ma-overcome itong mga tukso na ito na laganap sa aming kapaligiran. At tunay nga, Panginoon, na sa iyong mga salita lamang matatagpuan ang tunay na katagumpayan. Hindi namin kaya mapagtagumpayan anumang mga bagay kundi mo kami sasamahan, kundi mo kami tutulungan. Kami ay mga makasalanang tao, kami ay mga mahina. Kaya kami ay dapat lamang na dumepende sa lakas ng aming Panginoong Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Bagamat kami nakakaranas ng mga matitinding mga struggle sa buhay, nakakaranas kami ng mga matitinding karamdaman, nawa patuloy kami magtiwala sa iyong banal na salita.
na ang lahat ng mga bagay ay naaayon sa iyong dakilang kalooban. Na ang mga nangyayari sa aming mga buhay ay meron kang dakilang layunin. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At nawa magamit nawa namin, Panginoon, ang pag-aaral na ito. Maging ang salita mo, Panginoon, magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang, Panginoon, tuwing kami nakaranas ng mga struggle sa buhay. Hindi lamang, Panginoon, sa oras na kami ay nangangailangan. Kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay, magamit namin ng iyong salita. Magamit namin ang katotohanan ng ipong banal na salita. Dahil yung laging sinasabi sa bawat sa amin, ang katotohanan ng iyong salita ang magpapalaya sa amin. At salamat, Panginoon, dahil pinalaya mo kami. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa pagkakaalipin sa kasalanan. Pinatawad kami sa aming mga kasalanan. At maging sa mga oras na ito, tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng may kabanalan. Hindi man kami exempted sa mga temptations. Kami dumadalangin, Panginoon, na kung kami man ay maharap sa mga matitinding mga pagsubok, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mapagtagumpayan anuman ang mga pagsubok na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, at maunawaan ang iyong banal na salita. At mapagtagumpayan anuman ang struggle namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ipaunawa mo, Panginoon, sa amin ang iyong salita. At patuloy na maisapamuhay, Panginoon, ang mga bagay na ito. Dahil kung wala ka sa amin, ay wala rin kami. Ikaw ay mananatiling Diyos kahit wala kami. Kailangan ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ay makapangyarihang Diyos at ikaw ay nasa sa lahat ng dako. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, for rebuking us, for correcting us, for instructing us, Lord, kung anong dapat namin gawin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makapamuhay na may kabanalan sa iyong harapan. At patuloy na mapagtagumpayan anuman ang mga struggles namin sa buhay. Salamat din, Panginoon, maging sa presensya ng bawat isa, sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito. Patuloy mo nawang katagpuin anuman ang pangangailangan ng mga kapatid kong ito. At kami ay patuloy na pinangahawakan ng iyong pangako na ikaw ang aming Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan ng iyong mga anak. At ikaw rin ang Diyos na nag-iingat sa lahat ng bagay. Kaya salamat, Panginoon, patuloy mo katagpuin anuman ang pangangailangan ng mga kapatid kong ito. At sa ikaw pinagkakatiwala, Panginoon, ang kalusugan ng bawat isa, ang pag-iingat mo, Panginoon, at nawa sa mga susunod na mga gawain, ay patuloy pa rin kami magpalakasan sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan na patuloy mong ipinaparana sa iyong mga anak. Patuloy nga namin panghahawakan ng iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at hindi kami pababayaan. We thank you, Lord. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. No other name
but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted